Yo, what's up mga boss? Welcome back sa ating channel, Uncle Jason Vlogs, Uncle D Reactor. Tayo magre-react ngayon no, sa balita no, tungkol sa shooting incident na nangyari sa Tacloban. At ito ay personal lamang na opinion kung ano yung mapapanood natin sa mga balita. At maintain lang natin yung, kumbaga, walang harsh na mga comment no. Kasi nga ang involved dito ay mga bata at syempre buhay ng mga tao no. So ito yung balita sa 24 oras mga boss tungkol sa dalawang biktima na nasa critical na condition pa no pagkatapos nung Tacloban school shooting. Ito yung isang babae na tinamaan yata sa ulo at yung isa ay parang yung intestine ay nabutas no. So talagang nakakapanglumo no bilang isang magulang no. Talagang nakakapanglumo, nagke-create siya ng anxiety actually mga boss no. Pag palagi mong naiisip ang mga ganitong pangyayari no na posible pa ang mangyari. Lalong-lalo na yung mga suspect ay underage, 15 years old, 14 years old at no, parang wala lang sa kanila yung ginawa nila no. Kung titingnan mo yung mga picture nila. So, pakinggan natin yung parents no ng isang biktima na nasa hospital pa ngayon. Balat na walang habas na pamumari ng dalawang isa, tinamaan sa tiyan kaya nabutas ang bituka. Mga kapuso, nakausap ko po rito sa Tinamaan ang tiyan, nabutas ang bituka. Isipin mo yun. Pinapasok mo yung anak mo para matuto sa paralan at no, walang ano-ano man ay wala kang kalam-alam na nabiktima na yung anak mo sa isang dapat may iiwasan sana no kung mayroong intervention na nangyari. Talagang Tacloban City. makainis. Ang kanilang mga Makainis. magulang. Actually mga boss, makainis At talaga. tulad po ng mga namatayan, umaapela sila ng hustisya. Yan ang aking tinutukan. Exclusive. So ito yung isang biktima no, isang batang babae. Ng student na si Joan Viñas noong Lunes. Pero pinilit niyang makapasok sa San Jose National High School sa Tacloban City. Desisyong So medyo nagdadalawang isip pala yung biktima no kung papasok siya o hindi. Pero dahil nga may reporting, so napagdesisyon na niyang pumasok sa paralan. At nagsisisihan daw ng kanyang ina. yan nga no, Si Joan kasi, nagsisisi yung isa sa nanay. mga napuruhan matapos ang pamamaril ng mga kaeskwela niyang 15 at 14 anyos sa loob ng kanilang paaralan. Sana di ko na lang pinayagan yung anak kong pumasok. Kasi sabi niya, parang maano yung katawan niya daw, mabigat. Sabi ko, ikaw lang kung papasok ka, kaso may report daw sila. Nagpumilit siyang pumasok. So, pinayagan ko. Isipin niyo mga boss, kagustuhan ng bata na pumasok no dahil may reporting sila at hindi inaasahang pangyayari ay no posibleng mawala ang kanyang buhay at talagang sira ang mga plano sa buhay ng mga magulang nito, ng batang ito. Pinupunta mo sa paralan yung anak mo para matuto, para magkaroon ng magandang buhay. Tapos ganito lang ang mangyayari. Ang masakit pa, accordingly, yung 14 years old ay walang kriminal na pananagutan. Ibig sabihin, o hindi siya mapapailan ng kasong murder o frustrated murder, physical injury, no? Dahil nga siya ay 14 years old. So, napakasakit talaga mga boss. At sa kabilang banda naman, hindi ako naniniwala na babalik pa sa normal ang buhay ng batang ito at ng kanyang pamilya. Dahil sa tindi ng ginawang kalukuhan ng batang ito, pati yung tiyahin niyang abogado. Actually, kung totoo yun, no, abogado, naging Miss Mutya ng PNP, payata, no? Talagang pati ang pangalan at tawag nito at karera ng kanyang tiyahin ay nadamay. At naniniwala akong walang sinumang gustong mangyari ito, no? Dahil maraming
na naninisi doon sa tiyahin. Although talagang mayroong, lapses talaga. Kahit saan mo tingnan may lapses talaga. Paano nakuha ng bata yung baril, paano siya nagkaroon ng access do'n sa baril, yun ay masasagot lamang ng tiyahin at siyempre, wala tayong full knowledge 'no, kung ano talaga ang nangyari. Pero gayunpaman, talagang questionable pa rin 'no, kung bakit nagkaroon ng access yung bata do'n sa baril. So, sensitive na topic na yun at ang mga investigador na 'no, at ang bahalang imbestiga kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Pero gaya ng sinabi ko mga boss, personal kong opinion lamang, naniniwala ako na sa palagay ko, matagal pa 'no, ang peace of mind ng pamilya ng mga suspect. Ako man 'no, dito sa amin sa Mindanao, ang 'pag ganito ang nangyari, basically kung taga Mindanao ka or 'no, kung may alam kayo sa mga ganito, rido or ubusan ng lahi ang mangyayari 'pag 'yan ay hindi nabigyan ng solusyon. Kung pagbabasihan sa tradisyon dito sa aming lugar 'no, lalong-lalo na ganyan, talagang matindi at wala ang iba nga, hindi na nag-file ng kaso kasi nga ang plano na nga ay gumanti. Which is sana hindi mangyari diyan 'no, dahil mas lalong lalala ang problema, mas lalong dadami ang magiging biktima at mas lalong darami ang buhay na masisira. So, hopefully na sana hindi umabot sa gano'n mga boss 'no, na mauwi sa gantihan ang pangyayaring ito. Ah, personal ko na opinion mga boss 'no, sana naman huwag mangyari pero palagay ko maraming gigil 'no, sa batang ito at naniniwala ko pati yung pamilya nito ay madadamay sa galit ng mga tao. So, sana, maiwasan ang ganitong pangyayari sa pamamagitan ng, ah, mabigyan ng hustisya yung mga biktima. Dahil kung walang hustisya at hindi ma-satisfy yung mga biktima at iba pang mga tao na concerned sa itong issue na ito 'no, sa palagay ko mas, ah, sana wag lang 'no, na baka mas mag-escalate pa ito, mas marami pang madamay na hindi dapat madamay. At doon naman sa mga biktima, tayo'y nakikiramay. Talagang kahit hindi natin kakilala ng personal 'no, talagang nasaktan rin tayo. 'Pag napapanood ko itong mga balitang ito, talagang tumatagos sa puso 'no, yung sakit lalo na makita mo yung mga statement ng mga parents 'no. As a parent 'no, bilang magulang talagang parang parang masakit, sobrang sakit talaga. Eh, paano pa kaya kung ikaw yung nandiyan 'no? Sana naman yung ating mga pulitiko, yung mga nasa posisyon ay sana ay pag-aralan niyong mabuti ito, ano? Hindi naman tayo nagbabase lang dahil sa bugso ng damdamin, kundi marami na kasing nangyari ito, mga boss 'no? Ah, bakit hindi pag-aralan 'no? Sa aking opinyon lang 'no, sa aking opinyon. Bakit hindi pag-aralan kung kaya bang ibaba sa 10 years old yung criminal liabilities ng mga batang gumagawa ng kalokohan. Ah, kung puwede lang pag-aralan 'no. At yun, paano ba? Yung mga magulang ba ay merong, liability, pananagutan 'no, sa mga nagawa niya sa kanilang anak? Kung meron, sa tingin ko okey na, na hindi na ibaba sa 10 years old yung, kaso, yung mga edad ng bata na puwedeng kasuhan 'no. Pero dapat yung mga magulang ang kasuhan o sino bang, ah, guidance 'no, ng mga batang gumagawa ng heinous, karumal-dumal na krimen.
So, mga boss, sa tuwing napapanood ko itong mga balitang ito talagang napakasakit, talagang masakit talaga na bigla lang mawalan ng ng buhay yung mga bata dahil lamang sa kalokohan ng totoo lang hindi talaga ito na-guide ng parents. Sa bandang huli ang sisisihin pa rin dito ay mga parents. Paano napunta sa ganitong sitwasyon ng mga anak ninyo, 'no? At Diyos ko, sana hindi na ito mag-escalate, hindi na ito madagdagan pa, 'no, yung problema, huwag na nating dagdagan pa ng problema. So, hinihiling ko sa lahat, 'no, na tayong magdasal at sana mabigyan ng hustisya ang pangyayaring ito. So, mga boss, hanggang dito na lang ating video reaction, 'no. Wala na naman tayong sasabihing harsh o 'no, na galit tayo ng tulo-tulo dito sa mga suspect dahil, ah, wala tayong karapatan, 'no. Magalit tayo sa kung magalit pero hindi natin mabalik yung buhay ng mga biktima. So, ipagdasal natin na sana mabigyan ng hustisya yung mga biktima, magawaan ng paraan ng ating mga gobyerno, ng ating mga pulitiko kung ano ba ang dapat na gawin, kung dapat bang ibaba sa 10 years old yung criminal liabilities ng mga batang suspect sa mga heinous crime o dapat panagutin yung mga parents sa mga nagawang kasalanan ng kanilang mga anak. Ito ay opinyon lamang, wala tayong legal na basehan, 'no, dahil hindi naman tayo nag-aaral ng law. So, hanggang dito lang mga boss at sana mabigyan ng solusyon yung mga problema ng ating bansa. Yun lang.